lang ako sa'yo sa bahay mo ngayon. Kukunin ko lang ang panyo at aalis na rin agad ako nang walang nakakapansin. Delikado yung gusto mo mangyari, Gwen. Baka mamaya sinusundan ka pala ng nobyo mo nang hindi mo alam. Malaking gulo pag nagkataon na naman. Ako nang bahala kay Gado kapag nangyari yon. Parang awa mo na, Anton. Tulungan mo na ako. Sige na nga. Wala na rin naman ako magagawa kung nagpupumilit ka. Halika na rito sa sasakyan bago pa may makakita sa atin dito. Kahit anong tibay ng pag-iwas ko sa kanya nung mga nakaraang araw, nagtagumpay pa rin si Gwen na makorner ako. Naglilinis lang ako ng tricycle ko sa paradahan nang bigla na lang siyang sumulpot sa likuran ko. Hindi na ako nakaiwas pa dahil sa kaba. Hinanap niya agad sa akin yung pulang panyo. Nakita ko na naman ang pamamasa ng mga mata niya habang nakikiusap sa akin. Hindi ko masikmurang itaboy ng tuluyan ang isang babaeng ganun na lang kung magmakaawa para sa isang simpleng panyo. Kaya sa huli, sumuko na rin ako at pumayag na isama siya. Oh, pasok ka, Gwen. Dito lang banda sa may sala, ha? Mabuti lang at mukhang nasa labas pa rin si Mang Roy para uminom. Kaya walang usisero makakakita sa'yo rito sa loob ng bahay. Pakibilisan naman ang pagkuha, Anton. Kailangan ko na makablik sa amin bago pa tuluyang dumilim ang langit. Oo, saglit lang. Upo ka muna dyan sa silyang kawain habang hinahanap ko sa loob ng kwarto ko. Hindi na. Tatayo na lang ako rito, malapit sa pintuan para mabilis. Oo, Kunin mo sige. na ngayon din, pakiusap. Oo. At teka, saan po nga ba nilagay yun? Nandito lang pala. Nakaipit sa ilalim ng mga luma kong pantalon. Anton, nahanap mo na bang panyo ko? Oo, heto na. Palabas na ako. Ay, salamat sa Diyos. Akin na. Oh, heto. Ingatan mo na sa susunod at baka iba pang tao makapulot niyan. At teka, Gwen. Ano yung nasa braso mo? Ha? Wala to. Nadikitan lang ng dumi kanina habang naglalakad ako. Aalis na ako, Huwag salamat. kang magsinungaling sa akin, Gwen. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang dami mong pasa at bugbog sa braso. Kaya ba lagi kang naka-long sleeves kahit ang init-init ng panahon dahil dyan? Wala nga ito. Nakuha ko ng panyo kaya hayaan mo na akong umalis. Akala ko ba iniiwasan mo ko? Binubugbog ka ba ni Gado? Siya ba ang gumawa niya sa'yo kaya ganyan ka nalang katakot? Tumigil ka na. Hindi mo na iintindihan ang sitwasyon ko. Kaya huwag ka na makialam. Gwen, pwede kang pumunta sa pulis ngayon din kung gusto mo. Pwede kang humingi ng saklolo sa kapitan para maprotekta ang kalaban sa kanya. Walang pulis na makakatulong sa akin dito, Anton. Wala silang laban. Bakit wala? May batas tayong sinusunod, Gwen. Alam kong hindi tayo gaano makakilala pero... Hindi mo nga naiintindihan ang lahat eh. Wala kang alam sa kung ano kami. Mapapahama ka lang. Hayaan mo na lang ako. Nang ibigay ko kay Gwen yung pulang panyo, bahagyang umangat ang manggas ng mahaba niyang damit dahil sa pag-abot niya. Doon na tuluyang bumungad sa akin ang katotohanang pilit niyang itinatago mula sa paningin ng iba. Maraming pasa sa braso si Gwen. May mga pasa na sariwa pa at nangingitim. At merong ding mga luma at naninilaw na. Napatitig ako ng maigi sa dalaga. At dun ko buong-buong naunawaan kung bakit sa kabila ng tirik na araw at matinding init ng panahon sa probinsya, palagi siyang balot na balot ng damit at hindi nagpapakita ng balat. Hindi sa sumagot ng diretsyo sa tanong ko. Wala siyang ibinigay na kahit anong pag-amin o kumpirmasyon. Pero nakita ko ang tuloy-tuloy na pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa tindi ng emosyon. Bago siya mabilis na tumalikod at tuluyang tumakbo palabas ng bahay ko nang umiiyak. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala, balot ng matinding pagkarito at hindi maipaliwanag na awa. Habang nakatulala, wala sa sariling bumalik sa alaala ko ang yumaong nanay ko. Tandang-tanda ko pa ang mga gabi kung saan nagtatago ako sa ilalim ng kama habang naririnig ko ang mga kalabog sa pader at ang mga iyak ng nanay ko na noon ay walang awang binubugbog ng amain ko noon. Tuwing umaga matapos ang mga gabing yon, nakikita ko rin ang mga parehong pasa sa braso, sa muka at sa leeg ng nanay ko na pilit din niyang tinatakpan. Namatay ang nanay ko dahil sa labis na pambubugbog at namatay siyang walang sino man ang naglakas loob na tumulong. Kaya naman habang pinapanood ko ang pagtakbo ni Gwen palayo sa bahay ko, nakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib. Hindi lang dahil nakikita ko sa kanya ang malagim na sinapit ng nanay ko noon, kundi dahil pakiramdam ko sa mga oras na yon,
Yun ang pagkakataon kong bumawi sa nakaraan. Na baka sa pagkakataong ito, may kakayahan na akong magligtas ng isang buhay. Dahil doon, nakalimutan kong iniiwasan ko nga pala siya. Dahil sa babala sa akin ni Mang Ruel. Hindi ko gustong magpakabayani, pero sobrang naawa talaga ako noon kay Gwen. Mang Roel, nandito na ako. Medyo maaga akong umuwi ngayon. Wala na kasi masyadong pasahero sa banyan. Aba, mabuti naman at nandito ka na, Anton. Akala ko abutin ka na naman ng dilim sa pamamasada mo. Nakita mo ba kung gaano kabilis kumagat ang dilim ngayon? Oo, napansin ko nga rin. Kanina ang taas ng sikat ng araw. Tapos biglang kumulimlim. Kaya nagpasya na akong pumarada at umuwi. Ayoko rin namang abutan ng ulan sa kalsada. Mahirap na. Tama yung ginawa mo. Kakapagsaing na ako dito sa kusina. At may natira pa tayong ulam mula kaninang tanghali. Initin mo na lang mamaya kapag nagutom ka. Sige salamat. Pero bago ako kumain, kukuha lang muna ako ng damit ko sa kwarto. Gusto ko sanang maligo eh. Ang lagkit kasi ng katawan ko ngayon, Mang Roel. Dahil sa alikabok at pawis sa maghapon. O sige, bilisan mo lang at baka labigin ka. Dito lang muna ako sa labas para makapagpahangin bago tayo maghapunan. Sige Mang Roel. Ilang araw na rin ang lumipas simula nung huling pagtatagpo namin ni Gwen. Kahit anong pilit kong alisin siya sa isip ko, hindi ko magawa. Palagi kong naiisip yung mga pasa niya sa braso at yung pagtakbo niya nang umiiyak. Pero dahil ibinili ni Mang Ruel na wag akong makikialam, inayaan ko na lang muna at nagpatuloy ako sa tahimik na pamumuhay ko bilang tricycle driver. Pumasok ako sa kwarto ko para kumuha sana ng isusuot kong damit, pamalit matapos maligo. Binuksan ko ang maliit kong aparador at kumuha ng isang t-shirt na nakatupi. Pero paghugot ko sa damit, may napansin akong maliit na bagay na kumalansing at nahulog sa sahig na gawa sa kahoy. Pagyuko ko para pulutin, nagulat ako. Isang maliit na butil ng hiyas. Namukhaan ko agad kung saan galing yon. Ito yung isa sa mga butil na nakabalot doon sa pulang panyo ni Gwen. Mukhang noong nagmamadali niyang kinuha sa akin ang panyo, hindi ko napansing nahulog ang isa sa mga hiyas at sumingit sa mga damit ko. Pinagmasdan ko ang hiyas sa palad ko. Napagpasyahan ko na itatago ko muna ito at ibibigay ko na lang sa kanya sa susunod na magkita o magkasalubong kami. Wala akong ideya na ang mismong gabi ring palang yon ang magbabago sa lahat ng alam ko sa baryong yon. Tulong! Parang awa niyo na! Buksan niyo yung pinto! Tulungan niyo ako! Oh, ano yun? Sino ang sumisigaw sa labas? Teka't matingnan nga. Oh, Mang Roel, nagising din pala kayo? Anton, huwag kang maingay. Dito ka na sa likuran ko. Mang Roel, bakit may dala kayong itak? Sino ba yung kumakatok na yan at parang nagmamakaawa? Anton! Alam kong nandyan ka. Pakiusap, papasukin mo ako. Papatay nila ako. Diyos kong mabagin. Si Gwendab. Ano? At, Anton, sinasabi ko na sa'yo, huwag mong bubuksan ang pintuang yan. Pero Mang Roel, babae yan na humihingi ng tulong. Hindi natin pwedeng pakinggan na lang. At teka, at sasilip po ako sa bintana. Huwag kang makulit, Anton. Gusto mo bang madamay tayo sa galit ng mga tagadulo? Mang Roel, tingnan nyo. Sumilip kayo rito sa siwang. Dugan yung katawan niya at puro pasa ang mukha niya. Bugbog sarado na yung tao. Wala akong pakialam, Anton. Umalis ka dyan sa pinto. Hindi pwede. Mamamatay siya sa labas kapag hindi natin siya pinapasok ngayon din, Mang Roel. Bubuksan ko yung pinto. Kahit pilit akong hinihila palayo ni Mang Ruel at kahit nakikita ko ang labis na takot sa kanya, habang hawak-hawak ng mahigpit ang itak niya, hindi ko nagawang magbingi-bingihan. Sumilip ako sa bintana at nakita ko sa liwanag ng buwan ang kaawa-awang kalagayan ni Gwen. Basag ang labi niya, duguan ang bibig at may mga bagong galos at pasa ang kanyang mukha at mga braso. Umiiyak siya at halos manghina na sa patuloy na pagkatok sa pinto namin. Nanaigang awa sa puso ko. Hindi ko kayang hayaang may mamatay sa harap ko nang wala man lang akong ginagawa. Lalo na't sariwa pa rin sa isip ko ang sinapit ng nanay ko noon. Mabilis kong tinanggal ang harang ng pintuan at binuksan iyon para makapasok ang dalaga. Pasok, Gwen! Bilis! Mang Roel, pakisaran niyo agad yung pinto at ibalik niyo yung harang.
Diyos ko po, Anton. Pinahamak mo na tayong pareho sa ginagawa mo. Bakit pinapasok mo ang babaeng yan dito? Mang Roel, huwag naman ho tayong malupit. Kailangan niya ho ang tulong eh. Salamat. Salamat sa iyo, Anton. Upo ka muna rito sa Silya, Gwen. Kukuha lang ko ng basang-basahan para mapunasan natin yung dugo mo sa mukha. Ano bang nangyari sa'yo? Binugbog ka na naman ba ni Gado? Hindi lang bugbog, Anton. Papatayin na niya talaga ako ngayong gabi. Tumakas lang ako mula sa bahay namin habang natutulog sila. Ano? Bakit niya gagawin yun? Ano bang nagawa mo para saktan ka niya ng ganyang katindi? Nalaman na niya, Anton. Nalaman na ni Gado ang lahat ng ginagawa ko nitong nakaraang buwan. Nakita niya yung mga natitirang pinagbalutan ko ng gamot. Gamot? Ang alin? Ano bang nalaman niya? Hindi kita maintindihan, Gwen. Nalaman na niyang nilalasong ko sila. Nilalason? Anong lason ang sinasabi mo? Mga pangontra, Mang Roel. Unti-unti ko silang pinapakain ng mga halamang pangontra. Inihahalo ko sa mga inumin at kinakain nila para maghina sila araw-araw nang hindi nila nalalaman. Sus Mariusip kang bata ka. Napapaliw ka na ba? Kung ganyan ang ginagawa mo, bakit ka na andito? Gusto mo ba kaming madamay lahat sa galit ng angkan nila? Alam mong papatayin nila tayong lahat kapag nalaman nilang naandito ka. Napasabunot na lang si Mang Ruel sa sarili niyang buhok habang nagpapabalik-balik ng lakad sa gitna ng salas namin. Halos mamatay siya sa kaba dahil sa ginawang pag-amin ni Gwen. Ako naman, nakatayo lang habang hawak ang basang-basahan. Sobrang nalilito sa mga naririnig ko. Hindi ko maintindihan kung anong laso ng tinutukoy ni Gwen at kung bakit niya sinabing pangontra daw ang mga yun. Pangontra saan? Bakit gano'n na lang kung manginig sa takot si Mang Ruel? Alam kong malaki ang katawan ni Gado at mukhang siga, pero para katakutan siya ng isang buong baryo? Parang sobra naman yata yun. Gusto kong maintindihan ng lahat, kaya minabuti kong tanungin na sila ng derechahan. Teka, Mang Roel. Gwen, tumigil muna kayong dalawa. Hindi ko na kayo maintindihan eh. Anong lason? Anong pangontra ang pinapakain mo sa kanila, Gwen? At sino ba talaga si Gado at ang pamilya niya para katakutan nyo ng ganito? Wala ka talagang alam, Anton. Sila Gado, pati ang buong angkan ng pamilya niya na nanirahan doon sa dulo ng baryo, mga aswang sila. Aswang? Mang Roel, namamasada ako araw-araw sa palengke. Nakakasalamuha ko ang mga tao rito at alam kong normal sila. Huwag niyo naman akong gawing tanga. Walang aswang sa totoong buhay. Meron. At matagal na silang naandito bago ka pa dumating. Sila ang mga nakatira sa dulo ng baryo natin. Kaya nga mahigpit kong ipinagbabawal sa iyo ang pumunta doon, lalo na sa gabi. Kung aswang sila, bakit hindi nila kinakain ng mga tao rito sa baryo? Bakit naglalakad si Gado sa palengke ng normal na parang walang nangyayari? Dahil may kasunduan. Matagal na may kasunduan ang mga pinuno ng baryo ito at ang angkan ni Gado. Anong klaseng kasunduan, Mang Roel? Pinagkasunduan na hindi nila kami gagalawin. Hindi sila kailanman mananakit ng kahit na sino sa baryo. Hindi sila mambibiktima rito. Basta wag lang sila ang pakikialaman o kakalabanin ng kahit na sino sa amin. Kaya hinahayaan lang namin silang mabuhay doon sa dulo. Hindi naman sila nananakit maliban lamang kung may naunang lumaban o naghamon sa kanila. Kung aswang ang buong pamilya nila, bakit kasama nila si Gwen? Aswang ka rin ba, Gwen? Hindi, Anton. Totoong tao ako. Bakit kanila kasama sa bahay nila? Bakit nobyo mo ang lalaking yun? Pinalaki nila ako. Kasabay ni Gado. Ibinenta ako ng sarili kong mga magulang sa mga aswang na yon. Buhat pa nung sanggol pa lamang ako. Ibinenta? Sarili mong magulang ipinagpalit ka sa mga halimaw para sa pera? Bakit? Dahil kailangan ng mga aswang ng isang babaeng tao para magpatuloy ng lahi nila, Anton. Hindi ko maintindihan. Kung marami sila, bakit hindi na lang sila magpadami? Dahil ang lahat ng babae sa lahi ng mga aswang na yon isinumpang maging baog. Hindi sila pwedeng magbuntis. At kung magbuntis man, kusang nalalaglag ang bata o kaya namamatay ang ina. Sumpa sa ang kanila yon. Kaya palagi nilang kailangan ng babaeng tao na magdadala ng anak ng mga lalaking aswang. Binili nila ako para maging asawa ni Gado kapag nasa tabang edad na ako.
Diyos ko. Kaya ka ba ganyan ka na lang kung sakta ni Gado dahil para sa kanya pag-aari ka nila? Wala akong kalaban-laban sa kanila, Anton. Wala akong takas. Kaya desperado na akong gumawa ng paraan. Bago ka pa man dumating sa baryong to, sinimulan ko na silang labanan ng palihim. Nilalasong ko sila para unti-unti silang mamatay. Paano mo naman gagawin yun kung palagi silang nakabantay sa'yo? Asan ka naman kukuha ng lasong uubra sa aswang? Mula kay Lola Adele. Siya ang kinukuhanan ko sa tuwing makakalabas ako dito sa baryo. Sino si Lola Adele? Isang matandang albularya mula sa kabilang bayan. Siya lang ang nakakaalam kung paano gumawa ng mga halamang pangontra sa aswang na walang amoy at walang lasa kapag inihalo sa pagkain. Dinidikdik niya ang mga halaman kasama ng mga hiyas na kontra sa halimaw at ibinabalot sa panyo. At yung panyong nakuha mo sa akin nung isang gabi, galing yun kay Lola Adele. Teka, paano ka nakakapunta sa kabilang bayan nang hindi nila nalalaman? Di ba nga bantay sarado ka nila? Pinapayagan nila akong lumabas papuntang bayan paminsan-minsan para mamili ng mga gamit ng babae. Hindi sila natatakot na tumakas ako sa labas dahil alam nilang mahahanap at mahahanap pa rin nila ako kahit saan ako magpunta. Amoy na amoy nila ang dugo ko. Hindi nila ako masyadong binabantayan kapag nasa labas ako ng baryo. Pero kapag nakapasok na ako ng teritoryo nila, lalo na rito mismo sa loob ng baryo natin, naghihigpit sila. Banday sarado ako. Ngayong gabi, nalaman ni Gado na sa inumin niya napupunta ang gamot. Sinakpan niya ako. At bago pa niya tawagin ng iba pa niyang kasamahan, tumakbo na ako palabas at nagtago rito sa bahay niyo. Kung ganon, bakit kailangan mo pang magtago ngayon sa akin kung kaya pala nilang amuyin kung nasaan ka? At ngayon na andito ka na. Tiyak na hanapin ka nila rito. Anton, kailangan na nating paalisin ang babae ito bago pa tayo maabutan dito ni Nagano. Hindi tayo pwedeng makialam sa kasunduan. Mang Roel, hindi natin siya pwedeng itaboy na lang sa labas para patay ng mga halimaw na yon. May awa po ang Diyos. Tao rin siya na biktima ng sitwasyon. Hindi nila ako maaamoy kung maibibigay sa akin ni Anton kung nasa ng isa pang hiyas. Akin na, Anton, bilisan mo. Baka maamoy na nila ako rito. Parang huminto ang ikot ng mundo ko sa mga oras na yon habang pinoproseso ng utak ko ang lahat ng sinabi nila. Totoo ang aswang. At matagal na silang namumuhay kasama ng mga normal na tao sa baryong ito dahil sa isang baluktot na kasunduan. Nabuo ang larawan sa isip ko. Si Gwen, isang inosenteng sanggol na ipinagbili ng sariling pamilya, lumaki sa piling ng mga halimaw para lang maging isang pabrika ng mga anak nila. Kahit sino sigurong tao na ilagay sa sitwasyon niya, ay gagawin ng lahat para lang makatakas. Kahit pa umabot sa paglalason at pagpatay. Naintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang panginginig at takot niya nung mahulog ang pulang panyo. Naroon pala ang lason na gagamitin niya sanang pangontra sa kanila. Sa kabila ng matinding takot ni Mang Ruel at ng banta sa buhay namin pareho, tiningnan ko si Gwen. Nakita ko ang isang babaeng sugatan, pagod na pagod sa pagiging bihag buong buhay niya at naghahanap ng kakampi. Dahil sa nalaman ko, naging buo ang desisyon ko, hindi ko siya iiwan. Kahit pa ang makalaban ko ay ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Kailangan ko mag-isip ng paraan kung paano namin lalabanan si Gado bago pa siya kumatok sa mismong pintuan namin. Diyos ko, dyan na sila. Narinig niyo ba yung mga pagaspas ng pakpak? Nag-uumpisa na silang maghanap. Anton, yung hiyas, parang awa mo na, ibigay mo na sa akin. Baka maamoy na nila ako rito kapag lumapit sila sa bahay ninyo. Heto na. Nakuha ko na kanina